Kamakailan isang ekspedisyon ang inaisang emergency sa katimugang bahagi ng Luzon. Ang layunin ng grupong kinabibilangan ni Susan Enriquez, manguha ng kamandag ng ahas. Makamandag, nakamamatay. Sa isang tuklaw, maaari kang pumanaw. Destinasyon, Bicol Region. Sinasabing pinamumugara ng isang uri ng Philippine Cobra. Ang emergency, gustong makilala ng husto ang makamandag na nilalang na ito. At hindi kami umalis ng walang paghahanda. Nagsama kami ng isang snake expert, reptile keeper ng Manila Zoo. Armado siya ng thong o pangkawit ng ahas. Isang venom extractor mula sa Research Institute for Tropical Medicine o RITM at may baon din siyang anti-venin o antidote. Ito yung padala sa RITM na venom kung sakasakaling may makagat sa atin. Nakipag-ugnayan kami sa isang batikang snake hunter sa Magaraw, Camarines Sur, si Tata Jing Erica. Sa edad na 75, matikas pa at maliksi, di sinasanto ang kobra. Siya at ang kanyang mga kaanak ang tagahanap ng mga kobra dito. Isa ito sa kanilang pinagkakakitaan. Ayon kay Tatay Jing, di na rin mabilang ang nabibiktima ng Philippine Cobra. Karamihan, mga magsasaka. Ang karamihan sa Pilapil. Dahil yan ho, nagbibilad po yan ng umaga, mga 8 o'clock to 9 o'clock. Nagbibilad sa araw. Ngayon, kung naglalakad ka sa Kamayda mo, naipit ng sida mong naapakan mo, matutuklaw ka. Di rin nakaligtas si Tatay Jing nang minsang masalisihan siya ng ahas. Nakagat ang kanyang kamay. 1 taon din siyang hindi nakapagtrabaho. Nagrabi ho ako eh. Nagdala ho ako sa ospital. Talagang nahihirapan ako, saka dilalagnat ako. Akala ko nga mamamatay na rin ako. Ang ilang snake hunters, bawas na rin ang mga daliri. Kinain ng kamandag ng ahas ang kanilang laman. Ang iba, nasawi. Tapos ito naman, sa nabulok lang. Naghanda ang aming grupo upang makita ng mata sa mata ang pinangingilagang ahas. Nagsuot kami ng bota. Aksidente man kaming matuklaw ng ahas, di kayang lumusot ang ngipin nito sa goma. Kailangan din daw ang proteksyon sa mata upang maiwasang mabugahan ng kamandag. Malawak ang bukirin, subalit sa dami at galing ng kasama naming snake hunters, tiyak kaming di makalulusot ang mga kobra saan man sila magtago. Tingnan natin, malinis kasi ito yung palatandaan. Kasi hindi naman sila makaaring magsarili magbutas. Yan, malinis. Yan, parang dinaanan. Okay, susubukan natin. Upang di malusotan ng ahas, kailangang hanapin din ang iba pang mga butas na pwede nitong labasan. Malaki talaga to. Laki ah. Bakit to? Hindi magbalat mo. Malaking ahas yan. Ang diameter niya, no? Malaki. Subalit nahukay na ng mga kasama namin ang mga butas, wala pa kaming matagpo ang ahas. Ayon sa snake expert, pumupwesto ang mga ahas sa malamig at mamasa-masang lupa. Okay. Ha? Wala. Palalim. Baka ano? Hindi kaya anaconda yung andyan dyan? King Cobra. Kaya kinailangan naming lumipat sa irigasyon. Ilang sandali ang lumipas, patakbo naming pinungo ang lugar, malapit sa Tumana. Natagpuan ng isang ahas. Anong hawak nyo? Oh my God, ang laki. Hawak ng snake hunter na si Arnold ang buntot ng ahas. Nakasiksik ito sa batuhan. Paghawi ng dayami sa harap namin, ang ahas nakaamba ng manuklaw. Ang laki niya. Oh my God! Muntik na. Mabilis namang naagapan ni Arnold ang ulo ng kobra. Parang bulati lang kung ito ay hawakan niya. Agad na pinakagat ito sa beaker na dala namin. Kuya, saan nala? Kitang-kita ang kamandag na dumaloy sa mga ngipin nito, subalit hindi namin inaasahang bubuga pala ito ng kamandag pagkabitaw sa beaker.
Buti na lang at may suot kaming salamin. Yung dun sa lalim na yun ang venom gland connected to the pungs, rear pungs. Hanggat umalis yan, continuous ang daloy ng kamandag. Pagkatapos makuna ng venom, pinutulan ng pangil ang ahas para mahirapan na itong manuklaw. Dahil hawak ng snake hunter ang ahas, sinubukan ko ring hawakan ito. Sa totoo lang, takot ako sa ahas. Pero ngayon, parang ahas ang takot sa akin. Yun ang balik na yun, ang iniiwasan niyo. Ilang Philippine cobra pa ang nahanap namin sa ibang bukirin. Meron pa? Oh my God. Ayan. Cobra. Hindi kapit mo. Hindi kapit niya. Hindi mo kagad na, ano yan. Kaya kailangan yun ang balik na yun, ang iniiwasan yung balik. Sa mga bukiring tulad nito, karaniwang naninirahan ang Philippine cobra. Kaya naman kadalasang nagiging biktima ay mga magsasaka. At dahil sa kakulangan ng mga anti-venom sa ating mga ospital, hindi agad nabibigyan ng lunas ang mga taong nagiging biktima ng kamandag ng cobra. Habang kami nasa Camarines Sur, isang magsasaka ang isinugod sa Bicol Medical Center. Natuklaw ito ng ahas, 50-50, at walang anti-venin na makuha sa ospital. Ipinagbigay alam sa amin ang nangyari at iniabot naman namin ang ilan sa anti-venin na padala ng RITM. Nang dalawin ng emergency si Hannibal Ole sa ospital, wala na ito sa ICU. Inilipat na ito sa ward. Maaari nang kausapin. Yung papunta ako sa sa outpost, daanan namin doon ako nadali ng matuklo ako ng ahas. Ayon sa ama ni Hannibal, wala silang makuhang anti-venin sa ospital. Kailangan pa nilang magpahanap sa mga kakilala upang mabigyan ng paunang dose ng anti-venin ang kanyang anak. Mabuti na lang at may naidagdag ang grupo namin. Nadugtungan pa ang buhay ni Hannibal. Maraming salamat talaga. Maraming salamat, sabi ko. Sa kayong kahit nitong mga doktor dito, nasasalamatan namin dahil yun talaga nag-alaga sa amin kahit na nahirapan kami ng paghanap ng gamot. Nang tanungin namin ang ospital, mayroon daw namang probisyon ang RITM sa kanila. Subalit wala ang doktor na may hawak nito nung isugod si Hannibal sa ospital. Ano, 24 oras ba siyang available para makapag-provide? 24 hours on call po siya. Paano kung wala ho siyang hawak? Wala na siyang stock o supply nun? Umingi po sa PHO. Noong nakaraang taon, 27 ang naitalang kaso ng tuklaw ng ahas dito sa Bicol Medical Center. 2 halos kada buwan ang dinadala rito dahil sa kagat ng ahas. Kulang daw ang kanilang supply ng anti-venin. Yung anti-venin hindi siya readily available sa lahat ng pharmacy kasi hindi naman siya regular drug. Ang mga nahuling ahas, kinuna namin ng venom. 2 hanggang 3 patak lang ng venom ang nakukuha sa isang ahas. Kailangan ang halos 100 ahas upang mapuno ang lalagyang ito. Ang mga kamandag na nakukuha sa mga cobra ang siya ring gagamitin upang kontrahin ang bagsik nito. Ang Research Institute for Tropical Medicine ang nag-iisang gumagawa ng anti-venin dito sa Pilipinas. Dito pinoproseso ang mga nakolektang venom ng cobra. Yung venom na yan, dinadried namin. After drying, pinaprocess namin to make 1% cobra venom toxoid. Ang kawawang mga kabayong ito, mistulang pilit na mga bayani. Sa kanila kasi iniiniksyon ang venom toxoid upang gumawa ng antibodies na pangontra sa kamandag ng ahas. Subalit umaabot ng 1 hanggang 2 taon bago tuluyang makapag-develop ng antibodies ang mga kabayo. Yung katawan nila, nagde-develop siya ng antibodies na para umano siya na pwede na siyang kunan ng blood para sa production na ito anti-venin vaccine. Sa 4 na kabayo, isang batch lang ng anti-venin ang makukuha. 150 ampules o vials lang tulad nito. The most na nagre-request sa amin dito is the Bicol region and Nueva Ecija. Mostly mga regional directors or different hospitals ang mga nagre-request dito sa amin. Dahil limited ang stocks namin before, kung maraming nire-request nila,
nililimit lang namin, let's say to 5 to 10 ampules. Subalit dahil sa patuloy na tumataas ang insidente ng tuklaw ng cobra, sinisikap ng punuan ng RITM ang pangangailangan ng bawat rehiyon. Sa mga magsasaka na madalas makasalamuha ang mga cobra, iba yung pag-iingat ang aming ipinapayo. Alalahanin natin na ang mga nilalang na ito ay mas takot sa tao kaysa tayo sa kanila. Subalit nakamamatay naman ang kanilang depensa. Ito yung isa sa mga panaginip ko na makarating dito sa Kalawit. Mga may sakit na hayop sa santuario at sa pagpatuloy ng emergency.